Nagsalita si Chief Legal Officer, Legal Advisor pala, si Chief Legal Advisor ng ating Marcos administration tungkol sa Pogo. Ang nakakatawa dito, mga Kojero, dinamay niya si Digonggong. Enrile says President Duterte's order on Pogos is ill-advised. Uy, nagkamali si Digonggong sa kanyang executive order na pinapayagang mag-operate ang Pogo sa Pilipinas. Nung unang nauso yung mga Pogo-Pogo, hindi ako agree dyan kasi nagkaroon siya ng unintended effect na tumaas ang presyo ng property sa Pilipinas. Lalo sa rental. Property sales and rentals. Tumaas ang value ng napakaraming condominium. Bakit? Inaano ng mga Tsekwa inuubos yung mga unit One time, matenda ko ng parang open house ng the pre-selling event ng isang condo dyan sa Alabang. Pre-selling pa lang to Mahal ang pre-selling nila. Pre-selling nila nasa nasa 10? 6 to 10 million. Pre-selling yun Ang hindi, pre-selling 6 to 10 million. Tapos, ano nangyari? Pagpunta ko dun sa event, Alveo to Pagpunta dun sa event, pagpunta ko, ang daming Chinese. As in, sobrang dami. Siguro mga 80% ng crowd doon Chinese. Tapos, ang dami nila. Hindi sila nagtatagalog, hindi sila nag-i-English. Hindi sila nagtatagalog, hindi sila nag-i-English. May mga interpreter sila. Ganun katindi yun. Tapos, mga Kojero, during that time, one event lang akong umatin. So, ikot-ikot, tapos kinukwento sa amin yung mga amenities, etc. Tapos, pagdating dun sa part na magpipirmahan para magbayad ng mga down payment, etc. Yung mga Chinese, hindi sila nagda-down. Binibili nila yung unit. At hindi lang yung unit, yung buong floor. Buong floor, binibili nila. Tindi, guys. Sa buong floor. During that event, siguro, merong may mga property consultants na kumita ng sobrang laki during that event. Anong katindi? So, dahil doon, nagkaroon tayo ng pagtaas ng presyo ng properties, especially sa condo. Tapos yung may mga rates na pang Chinese lang. Yung rates sa pang Chinese usually times 3, times 4 ang presyo. At dahil mas malaki yung willing silang bayaran, hindi na sila yung mga Filipino na may-ari ng mga condominium units, hindi na sila nagpapaupa sa mga Pilipino. Kasi mas malaki nga naman binibigay ng Chinese Ba't ako magtsatsaga sa 20,000, 30,000 kung yung binabayad ng Chinese 120, 150,000 naman. Diba? Yun yung unang naging unintended consequence. Tumaas ang property costs ng Pilipinas. But eventually, meron pang iba. O baka nagtataka kayo, bakit sa Pilipinas pwedeng bumili ng, di ba dapat, hindi pwedeng bumili ng property ang mga foreigners. Sa Pilipinas, pag condominium, pwedeng bumili ang foreigners. May Supreme Court decision yan. Kasi, mga Kojero, according to the decision, ang may-ari pa rin naman ng lupa ay Pilipino. Ang binibili lang ng foreigner is the right to live. Yung right to live in the particular unit. Yun lang. So, kaya ang condominium, pwedeng pag-arihan ng foreigners. Condominium units. But again, the property, the land itself, ang pag-aari doon yan nasa Pilipinas. So, kaya ang mga foreigners, hanggang condo lang sila na pwedeng pag-arihan.
Until what years? Wala. Walang limit yun. Kung perpetual yung certificate of ownership mo sa condo, o di perpetual. So, ganun yung nangyari noon. Pero doon, tsaka hindi nakatulong talaga yung Pogo sa sa employment ng Pilipinas. Bakit ko naman nalaman yan? Meron nag-isang kliyente na Pogo. Yung katrabaho ko noon sa HR, alam niya na nasa organizational development. Ang ginawa niya, kinuha niya ako na consultant for 2 days, 3 days. So, nag-workshop ako sa Pogo. Tapos, nung nag-workshop kami, siyempre in-interview ko yung friend ko kasi taga-HR siya. Sabi niya, tanong ko siya, so dito, anong ratio ng foreigner to Filipino? Sabi niya, ay, hindi. Maraming Filipino employees dito, pero mga lower levels. Sabi ko, talaga? Ano lower levels? Rank and file? Sabi niya, oo. 80% ng mga tao dito, rank and file. Tapos yung 20%, sila na yung nasa managerial, supervisory, director levels, yun, mga Chinese yan. Sabi ko, ganun. Magkano pasahod? Ganun din. Standard. Sabi ko, okay. Akala ko pa naman nakatulog. Hindi rin pala masyado. But at least may trabaho, di ba? At least may trabaho. Yung mga Pilipino. Kaso nga lang, syempre, over the course of the implementation ng Pogo sa Pilipinas, hindi naging maganda ang resulta. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede na kayo magpadala ng mga inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops through cash pickup, at iba't ibang mga bangko rin, almost real time po yan sa mga bangko, lalo kung may online banking kayo. At kung sa inyo pong unang padala ay gagamitin yung aking promo code na Coach Jared, makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit na pwede nyo rin ipadala sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya gamitin na po sa Sendwave sa inyo pong, para po sa inyong padala needs, sa inyong mga remittance needs. Panoorin natin yung balita tungkol dyan. Hindi ko yata nailagay yung balita. Tagal. Hindi pinag-aralan ng mabuti. Ganyan inilarawan ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang executive order ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pagbibigay ng lisensya sa mga Pogo. Nakatutok si Ang sakit naman nun. Imagine, kung sinabi ni Enrile sa harapan ni Digonggo, hindi mo pala pinag-aralan maigi to Pag hindi mo pinag-aralan to, Digong. Damn it. Nakakaya. Di ba pareho pa silang abogado ni Enrile? Grabe, nakakaya. Ginamit pa niya si Enrile before para i-justify yung kanyang position sa West Philippine Sea. Naalala niyo yung interview na yun? Nung nagpunta sa parang yung yung every night 11 PM sa TV, lumalabas sa TV si Digong. Parang nag-update siya. Talk to the people ba yun? Parang talk to the people nga. Tama. Talk to the people. Ayun. Grabe yun, no? Para silang parang hindi naman, ano bang tawag, hindi patakasan ng ihi. Para silang ang pangit, hindi ko na sabihin. Bakit pakinggan? Basta para silang para magkaututang dila. Ganun sila Para magkaututang dila sila nun Di ba? But anyway, tapos ngayon magsasalita si Enrile na di ba pinag-aralan tong Pogo? Tina Panganiban Perez. I agree with the president. I will kick out Pogo in this country. Pogo is a money laundering operation. Diretsahan ang pahayag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile nang humarap sa Kamara. Kasama niya ang anak na Administrator and Chief Executive Officer ng Cagayan Economic Zone Authority o CEZA na itinanggi namang may Pogo roon. I want to categorically state that there are no Pogos in the Cagayan Special Economic Zone and Freeport.
May komento rin ang mag-ama kaugnay sa Executive Order number 13 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pag-regulate at pagbibigay ng lisensya sa gambling at online gaming facilities. It was ill-advised. They did not study it well. My God, Pogo was banned by Cambodia, banned by many countries in Central Asia, and we adopted it here. And why is it that until now, you have Pogos in Banban and Porac, and without Pagcor being able to control them? Is that a wise decision, wise activity? Ang sakit-sakit naman pakinggan nun. Imagine ko si Digong pinapanood si Enrile, no, na binabanggit yung mga katagam na sinasabi niya. Grabe. Parang hindi niyo pinag-aralan to, ha. Yung Cambodia nga, hindi tinatanggap yan, eh. Tapos bigla natin ginawa dito. Grabe ka naman, Manong Yani. You're so. Kaya ka nawala na show sa SMNI, eh. Hindi ka kasi 100% Duterte. Hindi nyo man lang pinag-aralan. In-implement nyo sa Pilipinas, hindi nyo alam kung paano nyo kukontrolin, hindi nyo alam paano nyo i-regulate. Sabi, nakakaya si Digong. Ano daw sabi? Ang master strategist? Nasaan ang master strategist niya? Di ba si Katrina Ponce Enrile din yung nagsabi ng mga yung in-expose, yung mga bayaran doon ng China. Oh! Anyway, tuloy natin. Activity? Do you believe that Executive Order number 13 that was issued by the former President Rodrigo Roa Duterte was a mistake? Yes po. Ooh! Rektahan, ha? Because all the powers was transferred to Pagcor. Yes po. Humarap din ang naging presidential spokesperson ni Duterte na si Atty. Harry Roque. Inusisa siya kaugnay ng bahay sa Benguet na ni-raid dahil sa posibleng koneksyon sa mga Pogo kung saan dalawang dayuhan ang inaresto. Ang hindi ko po kakilala itong dalawang tao. Inaamin ko po that I have an interest in the corporation that owns the house. With this development, sir, we will include former spokesperson Harry Roque in our investigation. Oh! Nasita naman si Dennis Dinanan dahil inilag... Damay ka na, Roque! Damay ka na! Oh, paano ba yan? Damay na si Roque sa Pogo. Wala, imbestigahan ka na. Kahapon pala na nag-release, di ba kahapon tinapik natin yan. So, yung piercing the veil of corporate, piercing the veil of corporate fiction. Tawag dito, nag-review ako ng konti. Sabi ko, okay, so tama naman pala yung sinabi ko kagabi. Na pwede mong i-pierce ang veil ng corporate fiction kapag kapag number one, if there's evidence of fraud or commission of an illegal act by the corporation. So, number one. Number two, ito yung medyo nahirapan ng explain kahapon, pero naalala ko na yung official name ng doctrine, the alter ego doctrine. Ayun. Alter ego doctrine. Buti may nagsend sa akin din kanina. Alter ego doctrine. Ibig sabihin, kapag yung corporation is only an alter ego of an individual in the corporation, then you can pierce the corporate fiction. Pierce the veil of corporate fiction. Yan. Ibig sabihin, alter ego, parang yung korporasyon, walang pagkakaiba doon sa individual. Yun. So, ganun yung nangyari kay Harry Roque. Yung walang pagkakaiba si PH2 tsaka si Harry Roque. Parang iisa lang sila. Parang alter ego lang ni Harry Roque si PH2. Yun. So, nabublur yung lines between the personality of the corporation and the personality of the individual.
So yun yung pwede mo nang i-pierce yung corporate, pierce the veil of corporate fiction. At delikado si Harry Roque dito. mukhang tatamaan si Harry Roque dito, guys. Kasi inamin niya na meron siyang interest. Meaning, dahil kasama siya dun sa korporasyon na magmamayari nung bahay, meron siyang interest. At sinabi rin naman niya yesterday sa hearing sa Senate na bibilhin niya yung remaining shares nung Biancham. Yung Biancham para siya na magmay-ari ng bahay. Mukhang may liability dito si Harry Roque. If not simple negligence, then criminal negligence or aiding and abetting. We don't know yet. Syempre may imbestigahan pa yan, we don't know. But it can happen. We don't know. Posible yan. Kahapon kasi iniisip ko, ano nga pala yung technical term dun sa pangalawa. At tapos kanina, nag-review ako ng konti. Alter ego doctrine nga pala yun. Tama, alter ego doctrine. Ganun ngayon. So, mukhang to si Torny. Mukhang madadamay. Si PH2. Si PH2 tsaka si Harry Roque ay iisa lamang. Guys, sa isinumiteng dokumento sa PAGCOR na hindi pa siya na-convict sa anumang kaso kahit convicted ng Sandigan Bayan. Ipapasampi na naman dahil sa pang-iisnab sa mga komite ng Kamara, si Cassandra Leo, ang sinamahan ni Roque sa PAGCOR para magtanong tungkol sa umunoy hindi nareremit na bayad ng kumpanya nito. Maliban sa joint hearing ng House Committee on Public Order and Safety at ng House Committee on Games and Amusement, plano rin ng Kamara na magsagawa ng inspeksyon sa mga pogo. Inaasahang kasama rito ang ilang leader ng Kamara. Yun. So, mukhang malalim-lalim pa na investigasyon na magaganap dito. Pero mga kotsero, ito yung sinasabi ni Enrile na ill-advised or parang hindi pinag-aralan. Sa Article 3 nitong Executive Order, ito yun, Executive Order number 13, ito yung tungkol sa POGO. Although hindi nila minention na POGO, ang sinabi lang nila, Regulation and Licensing of Gambling and Online Gaming Facilities. Diba? Hindi POGO ang sinabi. And for other purposes. Ito. Na parang hindi raw pinag-aralan. No duly licensed online gambling operator or provider of activities and services related to or in support of online gambling activities shall directly or indirectly allow persons who are physically located outside the territorial jurisdiction of the licensing authority to place bets or in any way participate in the games conducted by such operator, whether through an online portal or similar means. Nothing herein, however, shall prohibit the duly licensed online gambling operator from allowing the participation of persons physically located outside the Philippine territory. So, ibig sabihin, mga kotsero, kapag ikaw ay licensed online gambling operator or nagbibigay ng activities o serbisyo na related sa online gambling activities, ikaw ay shall directly or indirectly allow persons who are physically located outside the territorial jurisdiction of the licensing authority to place bets or in any way participate in the games conducted by such operators. So, sabihin, pinapayagan nga. Ay, hindi. Nothing herein, however, shall prohibit the duly licensed online gambling operator from allowing the participation of persons physically located outside the Philippine territory. Ito raw yung nagbigay ng kapangyarihan sa POGO. Nagbigay buhay daw sa POGO. Itong Section 3. Na parang hindi raw pinag-aralan. The license to operate online gambling granted to qualified operators shall not be assigned. Okay, common na to. Meron ganito sa franchise. Tapos oversight function is under the Office of the President. Regulatory function is limited to PAGCOR, CESA, AFAB, APECO. Ito reporting requirement, PAGCOR, CESA, AFAB, APECO. Saan nila lang? Okay, tapos repeal, etc.
So itong Section 3, mga kutsero, nagbigay buhay sa mga pogo. Na parang hindi nga raw pinag-aralang maigi. Parang bakit daw naglabas ng ganyan. Mukhang hindi nga naman talaga kasi nila pinag-aralan. Alam nyo kasi mga kutsero, nangyari kasi dito sa pogo. Before, ang sinasabi ni Digonggong, marami ng pogo noon pa. Kaso illegal, so underground lahat. So ang ginawa niya, para yung revenue, quote-unquote, yung kita, mga kutsero, ay mataksan pa, para kumita din ng gobyerno dyan sa underground activity na yan. Ginawa niyang legal, basically. Through EO number 13. Ang rationale niya, mga kutsero, malinis ang pogo. Malinis yan, sabi ni Digo. Pogos are clean. March 10, 2020, pandemic to. Kaka-umpisa lang ng pandemic. Di ba nung March, naalala nyo, March 2020, pinag-iisipan pa lang kung ila-lockdown ng Pilipinas. Tapos pagdating ng mid-March to third week or last week ng March, wala na nag-lockdown ng Pilipinas. Ayun na nga. So sabi ni Digo, yung pogo na yan, insofar as kami sa gobyerno, malinis yan. Laro yan, para lang sa kabila. But it deploys something like 20,000 dito sa Manila. Walang pera dyan, diretso sa Pagcor yan. Wala daw pera, guys. Wala daw pera. Pero, merong, Duterte revealed he had obtained a list of bank deposits and showed no proof of money laundering related to Pogo. Yun yung sinasabi nga. Wala rong money laundering na nagamit. Ang nangyari, mga kutsero, after March 10, na-legalize ang Pogo. Na-legalize ang Pogo. A few months later, Pogo-linked kidnap cases rise amid pandemic. 1 year later, dumami ang kaso ng kidnapping. Di ba napapansin niyo before? Nung pandemic, nauso yung mga white van. Yung mga white van na nangingitap. Naalala niyo pa ba yun? Kung panahon ng pandemic. Nabalita yun yung mga white van na nangingitap. Yung mga Chinese. Iba pa yung sa Isabong, ha? Iba pa yung sa Isabong. Paano pa yun? Kay pangalan, Atong Act. May Atong Act na yun. Iba pa yun. Iba pa yung issue na yun. Yung mga sabongero na nagtatago sa mga utang, tapos kinikita, tapos hindi na natagpuan. Iba pa yun. Iba pa yung white van na kumikidnap ng mga Chinese. Tapos eventually, natuklasan, kaya pala kinikidnap kasi binili ng ibang pogo. Yung Chinese. Bininta. Human trafficking pala. Ganyan yung nangyari noon. Ilan to? Noong 2020, meron 10 cases filed, 23 victims rescued, 33 suspects arrested, and 2 suspects killed during police operations. 88% ang itinaas ng kaso ng kidnapping noong panahon na yun. Noong pandemic. Hindi lang yan. Ito yung sinasabi ng money laundering. AMLAC. Anti-money laundering body flags 14 billion Pogo-linked suspicious transactions. Imagine, mga kutsero, ito yung March 5, diba? March 5, 2020. Nagsalita si Digong March 10. Ito yung sinasabi ni Digong na hindi raw sure kung ito ay galing sa Pogo. Ito yun, 14 billion yun, guys. Imagine, ito kayong 14 billion na to, mga kutsero, kasama dyan yung 6 billion na ipinangtayo ng Pogo Hub dyan sa Bamban. 6 billion or not total, but estimated amount ng Pogo Hub na yun sa Bamban. Yung 6 billion. Kasama kaya yan. So imagine, mga kutsero, nahuli na pala yan. Nahuli na pala yan noong 2020 pa lang. Ayan, March 5, 2020. Nabisto na pala yan ng AMLAC, Anti-Money Laundering Council. Anong sinabi ni Digong? We are not justifying it. We are just saying it is allowed because we need the funds.
Facebook. Kailangan daw pala pera. Kailangan pera eh. Sige, mag-money laundering na lang kayo. Kailangan pera. Sa speculation ng mga senador na ginagamit na laundering, meron kami. We have a listing of itong mga deposito nila. There is a report of money laundering, pero doon sa bangko mismo wala. Kaya nga money laundering. Duterte kong naman eh. Kaya nga money laundering. Hindi siya madadaanin sa bangko. Ayun! Hindi kung pinadaan sa bangko yan, eh di merong paper trail. Ano ka naman? Unless ang ginawa nila, mga Ojero, $10,000 ng $10,000. Di ba? Para hindi ma-flag. Or $9,999. $9,999 every day. O yun, para hindi ma-flag ng AMLAC. So, ibig sabihin, meron na ngang report ng money laundering. Pero sa bangko, sabi ni Tico, may report na raw ng money laundering galing sa AMLAC. Pero ayaw nilang maniwala kasi hindi raw nagre-reflect doon sa bangko. Sarap. Pwede bang magalit? Ano mga Ojero? Maraming paraan ng pagpa-money laundering. Ako personally, thank God, hindi pa naman ako na-ofera ng money laundering. Pero may mga narinig na akong mga kwento sa kung paano mag-launder ng pera. At ang bangko hindi kasama doon. Nakwento lang naman. Hindi kasama ang bangko. Maniwala kayo. Ang mga narinig kong mga horror stories tsaka mga nababasa kong cases, dinaan sa pagbibili ng lupa. Yung crypto, bago na yan. Dinaan sa pagbibili ng mga painting, sa pagbili ng lupa, pagsasara ng isang hotel. Kasi uupahan niya yung buong hotel, sasara niya yun. Walang ibang makaka-check-in. Ganun. Pero may usapan na sila nung may-ari ng hotel na 80% ng perang ipapasok niya, ibibigay niya doon sa nagpa-reserve. Mga ganong klase. So, none of them include, gold. Kasi, casino. Gold. Yan ang mga bagay-bagay na pinang-ano. Pero, bangko, wala. May flag ang AMLAC 14 billion in suspicious transactions within a 2-year period. So, ibig sabihin, patak-patak. In a span of 2 years. Pero 14 billion? Hindi. Pogos are clean, sabi ni Digong. Pogos are clean. Kailangan natin pera. Di ba? Kailangan natin pera. Pogos are clean. Ako hindi na ako magtataka kung bakit sinabi ni Enrile, ill-advised ka, Digong. Di ba? Ibig kong sabihin, mga Ojero, na hindi lahat ng bagay nakukuha sa angas eh. Di ba? Tuwang-tuwa yung mga Duterte Palahura supporters, kamay na bakal. Oo, kamay na bakal nga. Pero dun lang sa mga mahihirap, sa mga maliliit na pusher lang ang kamay na bakal. Pero sa mga money launderer na pogo, walang kamay na bakal. Kamay na may lotion. Pinasama-sama pa. Nilotionan ang mga ninasamasahe pa ang mga pogo operators. Sa mga drug lord, hindi. Kamay na may lotion. Masamasahihin man natin yan. Ganon katindi. Kamay na bakal, pang atin lang yun, mga hampas lupa. Duterte is such a disappointment. And I don't understand bakit may mga taong naniniwala pa rin kay Digonggo. I mean, seriously. Baka impatient kasi sila. Huwag natin siyang tawagin bobo or tanga, impatient lang daw sila, guys. Di mga impatient kayo. I mean, who in their right mind would advise the President of the Philippines na payagan ang pogo
kahit na may mga kaso ng kidnapping, money laundering, human trafficking, etc., etc. I mean, who in their right mind would advise that? At anong klaseng presidente ang papayag na magpasok ng mga investment sa Pilipinas who are into illicit acts or illegal acts? Kaya pala happy-happy yung panahon ni Digong ang Chekwa Communist Party. Kailangan ng pondo, sabi ni Freeland. Well, we always need funds. Pero you don't have to, bilang presidente, hahanap ka ng pondo sa mga bagay na legal. Hindi yung mga bagay na illegal, gagawin mong legal para pagkakitaan mo. Hindi ganun. Parang, halimbawa ganito. Parang yung panukala ni Lenny dati. Sabi sa inyo si Lenny is the lowest bar when it comes to vice presidents, pero si Sara nalampasan niya yung pagiging lowest ni Lenny. Anyway, for example, si Lenny Robredo. Sinabi niya before na ang pinakamagandang pamamaraan daw para mapigilan ang drug abuse is to legalize drug use. Ganon, guys. Ganon. Parang ganyan yung nangyari sa Pogo. Illegal ang Pogo pero kumikita yan. I-legalize natin para meron tayong parte ng kita. Stupid, diba? Binana nga sa Vietnam, binana sa Cambodia, binana sa kung saan sa ASEAN country. Pilipinas pinayagan. Hindi ba naisip ng presidente na, uy, wait lang. Bakit binan doon? Tapos papapasok ko sa bansa ko? Alam niyo, swerte lang talaga si Digong na bulag ang mga Pilipino nung panahon niya. Ang galing ng niya ang galing ng mga propagandista niya Bulag na bulag talaga. Kasi alam niyo mga kotsero, kung hindi ganun kataas ang trust rating ni Digong, in the middle of his term, na-impeach siya. Maniwala kayo, kulang sa pondo, na umutang na nga ng dagdag na 6 trillion para sa pandemic response. Ano nangyari sa 6 trillion? Hindi natin alam. Kaharap si Digong at si Enrile, nung sinabi ni Enrile yan, baka nakakita tayo ng suntukan ng mga senior. Maniwala kayo. Yung isa, 100 years old, yung isa, malapit na sa hukay. Hindi na makalakad ng diretso Sana sana ma-realize na ng mga taong sold out pa rin kay Digonggong. Na Digong is not all he's made up to be. Yung pagiging mahusay ni Digong is really, mga kotsero, it's a myth. It's a myth. Legendary si Digong because you know what? Legend lang talaga siya. Hindi totoo. Yung tapang at malasakit ni Digong, mga kotsero, is really a legend. You know why? Because hindi siya totoo. And ito. Actually, nasabi ko na ito before. Sabi ni Judy. Majority kasi ng mga Pilipino nung panahon ni Digong galit na galit sa mga dilawan, kaya ganun todo protekta, kaya di ma-impeach noon. Totoo din naman yan. Alam nyo, mga kotsero, tayong mga anti-dilaw. Meron tayong ganyang mindset na hindi lang para lang hindi makaupo si Lenny at hindi makaposisyon ng mga dilaw. Ay sige, protektahan na lang natin si Digong. But now that we have another option, I mean seriously, alam niyo ba ngayon mga kotsero, tatlo na ang naglalaban. Yung mga Marcos loyalists, and of course mga pro-administration, yung mga Duterte loyalists, and yung mga new opposition, at yung mga dilawan, which is the traditional opposition. Mga kotsero, eto nga mas bibigyan ko pa ng respeto ng konti yung mga dilawan kaysa ka mga Duterte. Bakit? Kasi because at least sila, bumatikos man sila, issue-based. Issue talaga. Merong issue. Etong si Digonggong, wala Nag-iimbento ng intriga Alala ko tuloy yung kanta ni Bamboo. Hindi
pula't dilawang tunay na magkalaban. Berde pala. Berde pala ang kalaban ng bansa. Kapag nagbatikusan ng ang pro admin tsaka yung mga dilawan, at least ang pinagbabatikusan, mga issue, mga totoong issue. Si Digong hindi. Meron tayong presidenteng adik. Oo, nagkaroon tayo ng presidenteng adik. Si Digong yun. Oo. Si Digong yun. Presidenteng adik.